say a growing church? Kapag po nag-grow ang church, nag-grow din ang pagsubok. Kaya mapapansin niyo po yan. Noong bago-bago pa lang tayo, bago-bago lang din ang mga pagsubok. Pero kapag lumalago din ang pagsubok. Pero alam nyo, dapat ipagpasalamat ang pagsubok dahil ang pagsubok nagpapatatag yan sa atin. Hindi ka pwedeng lumago pag hindi ka matatag. Dahil ang matatag, kahit anong bagyo unos, nakatayo pa rin. Kahit anong pagsubok, aatin pa rin yun sa church. Kasi matatag eh. At habang siya ay umaatin ng church, lumalago siya kasi nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Because faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Kaya, kailangan natin ng pagsubok para tayo tumatag. At pag sinubok, kumapit sa Diyos. Kasi wala tayong magagawa kung tayo walay din sa Panginoon. At kapag tayo kumapit, nakakapit tayo saan? Sa matatag. At pag matatag yung kinapitan natin, nahahawaan tayo ng katatagan. Di ba? Kapag tayo ay may pagsubok at kumapit tayo sa pera, ang pera hindi yan matatag. Di ba, Brother Paulo? Yung yung sinalihan mo, yung stock market, bumababa, hindi yan stable. Kapag material na bagay ang pinanghawakan mo para ka tumibay, ang material na bagay nawawala, naiiwan sa bus. Cellphone ni Paulo, naiiwan sa bus, nagpamigay na naman ng cellphone. At kapag sa tao ka naman humanap ng katatagan, yung kapwa mo tao, marupok din. Di po ba may kanta na ang tao ay marupok lamang. Kaya kung tayo ay may pagsubok, ang pinaka-best na ating panghawakan ay yung matatag. Yun ang Diyos. Amen? Kaya church, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, the secret of a growing church. Ano ba ang sikreto ng lumalagong iglesia o church? Tayo po tayong lahat, tayo po muna yung manalangin. Ama nating Diyos, kami ay marupok, mahina. Pero salamat, nariyan ka. Patuloy po kami, Panginoon, i-strengthen, patatagin. At doon dadaloy ang pagbago. Batin niyo, Panginoon, ang laman ng puso namin ngayong umaga. Isa sa nagpaparupok sa amin ay kasalanan. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad sa mga pagkukulang o kasalanan na aming nagawa. Dahil ito ay hindi makakatulong sa amin upang malaya naming ma-absorb ang inyong salita na aming mapapakinggan ngayong umaga. Tulungan kami ng banal na Espiritu upang sa gayon lalong maging klaro ang inyong salita sa aming puso at diwa. Pangunahan kami, Panginoon, at itong pananambahan namin ay ma-focus lamang sa inyo. Sa inyo lamang, Panginoon. At gamitin mo lamang, Panginoon, ang inyong lingkod na daluyan ng inyong makapangyarihang salita. At ito'y tumimo sa bawat puso namin. Salamat po muli. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito na po tayo lahat. Pag pinag-usapan church, ang growing church, naka-record sa Book of Acts kung paano ang unang church na mismo ang Panginoon ang nagtatag, kung paano yung progreso, yung paglago, nakalagay at naka-record yan, mga kapatid, sa Book of Acts, kung paano sila lumago. At salamat dahil ang Panginoong Hesus nagtatag ng church. Siya ang nagtatag, siya ang founder. At yung church na yon, hanggang ngayon nag-i-exist. At yung church na yon, undoubtedly, nandito ngayon sa Malipampang. Because sabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Kahit anong pagsubok, kahit daw pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa church ng Panginoon. Meaning to say, yung church na itinatag ng Panginoon mula noong 33 AD hanggang sa panahon natin mag-i-exist. Salamat dahil
nakabilang tayo sa Church ng Panginoon. Church po ng Panginoon, hindi po relihiyon ng Panginoon. Iba po ang relihiyon sa church. Kaya po, ating tunghayan mga kapatid, paano ba ang paglago ng church na itineo ng Panginoon? At ang unang church ng Panginoon, itinatag niya sa Jerusalem. The first church founded saan? Sa Jerusalem, sa Israel, sa Promised Land. Paano ito nagsimula? Paano sila lumago? Paano sila naging growing church? Okay, sabi ko sa Book of Acts 1 verse 15, ang una po nilang membro, of course, yung 12 disciples o apostol, and then nadagdagan sila, umabot sila ng ilan po? 120. Ang 120 na membro, marami na po yun. Siguro kapag dito nilagay ang 120 na miyembro, baka hindi na tayo magkasya. Baka ang problemahin na natin yung building natin, ano po, at pumasak tayo ng mga wall para lang ma-extend. 120 is marami na. Pero hindi lang po doon nagtapos yung bilang nila. Dahil po sila ay growing church, ito pa po ang nangyari. Nadagdagan po sila ng ilan po? 3,000. Kaya po sila ay 3,120. Ang 3,000 mga kapatid, kumbaga, Brother Junel, gym na ang kailangan nito kapag Sunday service, gather sila. Baka hindi na magkasya siguro dito sa loob ng church natin. Baka standing position tayo lahat dito para tayong sardinas. Ano po? 3,000. At hindi doon natapos ang church sa paglago nila. Meron pa pong nangyari. At sabi ng Bible, praising God and having favor with all the people, kasi nabibless sila eh. Nakukuha nila yung pabor ng tao dahil sa patutuo nila. Curious yung mga tao. Saan ka ba nag-aatin ng church? Kasi nakita namin yung pagbabago ng buhay mo. Naalala ko tuloy sa Brother Mark, tatanong sila, bakit ka na ganyan? Ano ba nakain mo? Parang gano'n, ano? Saan ka ba pumupunta? Kaya yung tao na-amaze sila. Nagiging curious sila. Kaya sabi ng Bible, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nagdadagdagan sila, weekly po ba? Monthly po ba? Daily. Mga kapatid, pag tinuos natin sa isang taon, ilan po ang nadagdag sa loob ng isang taon? Halimbawa, sabihin na lang natin na nagdadagdag sa kanila daily is isa. 365. Yung magagaling sa math, lalo Brother Paulo, tuusin mo, ilan na ba? 3,000. Wow! You see the growth of the New Testament church? Hindi lang po natapos doon mga kapatid. Ito pa po. How many? 10,000. Ilan na pa? 8,485. Growing church? Yes. Hindi lang po doon natapos. And believers were the more added to the Lord. Sa math, mga kapatid, ang ginamit ng Bible sa math is addition. Padagdag ng padagdag. Addition. At hindi lang natapos sa addition. Ano susunod? Multiply. Multiplication. Sabi ng isang scholar, kung ang Jerusalem, ang population ng Jerusalem is 4,000 na tao, after 25 years, o 20,000, nandoon, after 25 years, kalahati noon, miyembro ng Jerusalem Church. Ang tanong church, yung unang church natin, growing po ba? Yes. At hindi lang basta growing, ang tindi ng sikat, ang bilis nilang dumami. Ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin, ano ba naging sikreto nila? At bakit sila naging growing church? Sabihin mo muna sa katabi mo, are you ready? Are you ready? Preach. Ano po ang naging sikreto nila?
At church, pag binanggit ko na sa inyo to, hindi na sekreto. Malalaman na natin. At pag nalaman natin, I encourage each one of you, lalo na mga member ng Berean, ito po ang gawin nating buhay. Dahil kung bakit sila lumalago, dahil nalulugod ang Diyos. Kaya nagpapala ang Diyos sa kanila, kaya sila dinadagdagan ng mga members, kasi nalulugod ang Panginoon Diyos sa kanila. Napiplis nila ang Panginoon, nahihirit nila yung vital na kailangan na pamumuhay ng church. kaya I encourage you, bawat member ng Berean at sa mga bisita natin, i-apply natin yung sikreto nila na hindi na magiging sikreto pag nalaman na natin ngayon. Okay, are we willing na malaman at hindi matapos lamang mga kapatid sa malaman natin kung hindi sa buhay natin pag nalaman natin? Dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Ano po ang kanilang sikreto? Bakit ganon ang kanilang paglago? Of course mga kapatid, hindi lang po sila sa number lumalago, pati sa kanilang spiritual growth. Ano po ang sikreto? Unang sikreto na pag nilagay natin dito, hindi na magiging sikreto. Number one, they consider the Holy Spirit. What is Holy Spirit? Ano po ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit po, siya yung ikatlong persona ng Trinity. At sabi ng Panginoon sa mga alagad, bago niya iwanan at umakyat siya sa langit, meron siyang tagubilin sa kanyang mga iniwanan bago mag-grow o bumilis ang sipa ng church. Ito po ang tagubilin ng Panginoon. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said He, ye have heard of me. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo bago siya umalis, o mga disipulo, huwag muna kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo yung promise. Ano yung promise? Yung Holy Spirit. Huwag muna kayong mag-ministeryo. Hintayin ninyo ang Holy Spirit. Mismo ang Panginoon ang nagpili. Di ba ba mga kapatid? Kapag po may nagpapaintay, o hintayin mo ako, ibig sabihin, kailangan mo hintay kasi importante. Di ba ba? O huwag ka muna umalis kasi dadating si ano? Si Mark. Huwag muna. Di ba? Hihintayin ka namin. Kahit pamasahihan ka namin. Okay lang. Di ba ba? Kapag sinabing, wait lang. Mismo ang Panginoon, lalo na ang Panginoon, pag sinabi ng Panginoon na wait lang, i-consider mo yun. Kasi mahalaga yung ipinapaintay sa'yo ng Panginoon. Kung yung tao nga, pag sinabing wait lang, lalo na yung mahal mo, sabi wait lang, binibigyan mo ng importansya, hihintayin mo talaga. Mas mura ang Panginoon na meron siyang malaking dahilan, kaya niya ipinapaintay. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga disipulo, huwag muna kayo alis sa Jerusalem, ha? Hintayin niyo ang Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ipinapaintay ng Panginoon. Kasi napakalaki ng role ng Holy Spirit sa buhay ng church, sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngayon, ganito po, kapag po ang isang tao ay nagpasya, natanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas sa puso niya, nananahan po ang banal na Espiritu. Nananahan ang banal na Espiritu. The Holy Spirit dwells in us or inside of us. Sino po? Take note, Holy Spirit. Banal na Espiritu. May banal sa loob mo. At yun ang Espiritu ng Diyos. Kaya pansinin nyo yung tunay na tumanggap sa Panginoon. Grabe ang kalungkutan pag nakakagawa ng kasalanan. Praise the name. Praise the name. Amen. Kasi sabi ng Bible, nag-grip ang Holy Spirit
pag nagkakasala tayo. Kaya mga kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi lang basta-basta namumuhay tayo, merong holy inside of you. And that is Holy Spirit. Kaya pansinin niyo mga kapatid, yung mga tao na hindi tumanggap sa Panginoon, walang holy sa loob nila, hindi sila nalulungkot pag gumagawa sila ng kasalanan. You see? Tingnan niyo yung mga drug addict, yung mga mamamatay tao, lalo na pag nanonood kayo ngayon mga kapatid ng probinsyano. Ang krimen ngayon ay riding in tandem. Walang kalungkutan, matinding kalungkutan. Kasi kung mayroong matinding kalungkutan sa kanila at hindi sila napapasaya doon, titigil sila sa paggawa nila ng kasalanan eh. Masarap po ba mga kapatid yung buhay na nalulungkot? Di po ba lahat ng nakukulungkot ko minsan iniiwasan natin? Kaya si Paulo, sabi ko, Paulo, huwag kang malungkot, nawala yung cellphone mo. Sabi, Pastor, nakamove on na ako. Kasi mahirap mga kapatid, yung pakiramdam na nalulungkot. Kaya mga kapatid, kung Kristiyano ka at gawa ng kasalanan, sobrang kalungkutan na idudulot nito sa sarili mo at hindi masaya ang buhay mo. Yan ang kaibahan ng Christian. Merong holy inside of you. At papayag ba yung holy na nasa iyo sa kasalanan? Hindi. Kaya magduda kayo na sinasabi ninyong tinanggap niyo si Kristo, pero pag gumagawa kayo ng kasalanan, hindi kayo nalulungkot. Baka walang holy inside of you. Amen. Ito sinig. Tignan niyo po yung mga undeliver na manginginom. Pag believer ka, takot ka sa alak na ngayon eh. Tulad din si Paulo, lagi si Paulo ngayon illustration. Si Paulo, meron siyang inimbitahan nung Sunday eh, yung may madilaw yung buhok, parang Amerikano. Si Miguel mismo ang nagpapatotoo na si Paulo, hindi na talaga nila mapainom ngayon.